Sama-sama nating tutukan State of the Nation Address 2025 sa July 28 sa GMA, GTV, Live Stream, DZBB at GMA Super Radio Nationwide. Magandang araw sa aking mga minamahal na kababayan. Ngayong araw, ako ay humaharap sa inyo upang ilahad ang tunay na kalagayan ng ating bansang Pilipinas. Ang mga hamon na patuloy natin kinahaharap at ang mga konkretong hakbang na sinisimulan ng pamahalaan upang tugunan ang mga ito. Hindi ko itinatanggi na mabigat pa rin ang ating mga suliranin. Nariyan ang talamak na korupsyon, ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin, ang patuloy na kahirapan, ang kakulangan ng trabaho, ang mabagal na serbisyo publiko, at ang mga isyong bumabagabag sa ating edukasyon at kapaligiran. Ang mga problemang ito ay hindi konsepto na nakikita lamang sa mga ulat. Ito ay tunay ninyong nararanasan sa araw-araw. Ang korupsyon na matagal ng sugat ng ating lipunan ay isa sa pinakamahirap na pakitunguhan. Ito ang pumipigil sa mabilis na pag-unlad, sumisira sa tiwala ng mga taumbayan, at nagpapabagal sa mga serbisyo dapat ay tumadaloy ng malinaw at tapat. Kaya't sinimulan natin ang Operation Linis Bayan, isang malakihang kampanya na may layuning linisin ang sistema ng pamahalaan. Pinapatatag natin ang digitalization ng mga proseso upang mabawasan ang red tape at pagkakataon para sa anomalya. Ang mga audit team ay patuloy nang umiikot sa iba't ibang asensya upang tuklasin ang maling paggamit ng pondo, at naglatag tayo ng mga mekanismo na nagproprotekta sa mga whistleblowers upang masigurong ligtas ang sinumang magsiwalat ng katabilihan. Sa ilalim ng operasyon din ito, binuksan natin sa publiko ang mga gastusin at proyekto ng bawat tanggapanan upang makita ninyo kung saan napupunta ang pondo ng bayan. Sa usapin naman ng mataas na presyo ng bilihin, narinig natin ang hinaing ng bawat pamilyang Pilipino. Ang sahod ay hindi sapat. Ang budget na pilit pinagkakasya at ang pagtaas ng presyo ng pagkain sa bawat pamilihan. Dahil dito, sinimulan natin ang Operation Presyo Sigurado, isang pambansang hakbang upang gawing mas matatag ang supply chain at maiwasan ang artificial price manipulation. Marami na tayong itinayong cold storage facilities upang mapahaba ang buhay ng ani ng ating mga magsasaka, at sinimulan natin ang direct from farm to market routes upang mabawasan ang middleman at mapababa ang presyo. Pinatitibay din natin ang irrigation systems at binibigyan ng makabagong kagamitan ang mga magsasaka upang tumaas ang kanilang produksyon. Maging ang ating rice monitoring teams ay pinalawak upang bantayan ang hoarding at overpricing sa pamilya. Sa patuloy na isyu ng kahirapan at kakulangan sa trabaho, inilunsad natin ang Operation Trabaho para sa Bayan. Sa ilalim nito ay ang pagbubukas ng iba't ibang tech training centers upang matulungan ang kabataang magka-skills na tugma sa modernong industriya. Nagpalawak tayo ng internship programs na nagbibigay ng zero interest loans sa maliliit na negosyo
at nakipag-ugnayan sa mga kumpanya upang lumikha ng mas maraming oportunidad sa sektor ng agrikultura, turismo, teknolohiya at transportasyon. Ang layunin ng operasyon ay hindi lamang magbigay ng pansamantalang tulong, kundi magtayo ng pangmatagalang infrastruktura para sa trabaho at kabuhayan. Sa sektor ng edukasyon, kinakaharap natin ang kakulangan sa pasilidad, lumang kagamitan, at pangangailangan para sa mas mataas na kalidad ng pagtuturo. Kaya, sinimulan na natin ang Operation Edukalidad, isang pambansang hakbang para sa modernisasyon ng ating sistema pang-edukasyon. Nagtatayo tayo ng mas maraming silid-aralan, pinapalitan ang mga lumang kagamitan, at nagsasagawa ng malawakang teacher upskilling upang matiyak na ang bawat guro ay handang makipagsabayan sa bagong kurikulum. Sa piling pampublikong paaralan ay inulunsod na ang mga digital learning labs upang mas maging makabago at epektibo ang pagkatuto ng kabataan. Hindi rin natin nakakalimutan ang kalagayan ng ating kapaligiran sa panahon na tumitindi na ang epekto ng climate change. Kailangan natin maghanda hindi lamang para sa mga kalamidad, kundi para sa mas ligtas at mas matatag na hinaharap. Kaya, sinimulan natin ang Operasyon Ligtas Kalikasan na nakatuon sa pagtatanim ng milyong-milyong puno, pagpapatayo ng flood control systems, pagmobilyanismo ng early warning systems, at paghahanda ng bawat komunidad sa pamamagitan ng mas madalas at mas maayos na disaster drills. Mga minamahal kong Pilipino, ang mga operasyong ito ay hindi pangako lamang sa papel. Ang mga ito ay konkretong hakbang na kasulukuyang isinasagawa upang baguhin at ayusin ang pundasyon ng ating pamahalaan at ng ating lipunan. Hindi ko sinasabing agad nating mararamdaman ang lahat ng pagbabago. Ngunit, unti-unti, tahimik at tiyak, ang mga butong itinatanim natin ngayon ay magsisimulan magbigay ng bunga sa mga susunod na taon. Hindi tapos ang laban at hindi rin tayo titigil sa sama-sama nating pagkilos mula sa pamahalaan hanggang sa bawat barangay, mula sa kabataan hanggang sa nakakatanda. Patuloy nating isusulong ang isang bansang mas tapat, mas maunlad, at mas makatarungan. Maraming salamat at mabuhay ang sambayanang Pilipino.